Nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit ng eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Ikukwento ko sa kanya, pati yung mga nakialam na congressman, ikukwento ko pa sa kanya. I think the president should be informed properly. Kasi si Presidente, binigyan sila ng pera. Dapat ipaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang totoong sitwasyon patungkol sa mga flood control projects sa Metro Manila. Yan ang iginiit ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, lalo na't malinaw aniya na tinupad ni Marcos Jr. ang pangako nito noong nakaraang State of the Nation address na maglalaan ng pondo para sa flood control. Ani Isko, masakit para sa Pangulo na sa kabila ng naipadalang pondo mula sa General Appropriations Act, nananatiling malala ang baha sa Maynila at mga karating lugar. If I will have a 5-minute time of the President, ikukwento ko sa kanya, pati yung mga nakialam na congressman, ikukwento ko pa sa kanya. I think the President should be informed properly. Kasi si Presidente, binigyan sila ng pera. Nangako si Presidente 2 na ago. At sabi niya, magbibigay siya ng pera sa flood control. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tutas. Kailangan tudasin eh. O. Ang problema, para itayo ng flood control project. O itinayo, hindi gumagana. Now the President was caught in the dark, caught in the middle, wherein, ba't ganito ang baha? Diniliver ko na yung pera eh. Binigay ko na sa GAA, nangutang pa ako para maayos yung flood control. Tapos all of a sudden, flood was not controlled in his face. Kabilang sa mga proyektong inirereklamo ni Domagoso ay ang mapalyadong pumping station. Kabilang na ang sunog apog sa Tondo. Kinwestiyon ng alkalde ang paglaan ng pondo ng taong bayan sa mga ito na ani ay hindi gumagana at ngayon ay muli pang palalaanan ng pera. From what I heard, they are about to infuse again 90+ million. So our question as Manilans, when this will stop? Siguro it's high time that the local government must at least manage and operate those pumping station. Kasi kung hindi, the way I look at it, ginagahasa na nila yung yung style ng pumping station from one pumping station to another. I mean, we're burning money on unnecessary things. Sa gitna ng issue, isang pribadong kumpanya ang nag-alok na tumulong sa pagsasaayos ng flood control systems sa Metro Manila. Para masolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha dito sa Metro Manila, voluntaryong magbibigay ng tulong ang negosyanteng si Ramon Ang. Aniya, libre at walang gagastusin ang pamahalaan. Nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit ng eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayong magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Tinutukoy ni Ang Tulyahan River na ani ay tinayuan ng higit 1 kilometrong kalsada, paaralan at pabahay na dapat alisin upang maibalik ang dating daluyan ng tubig. Sa panig ng MMDA, makikipag-ugnayan sila sa mga isyong binanggit ni Ang na sinasabing dahilan ng pagbaha sa Quezon City. May mga proseso po sa paggigiba or pag-aalis na ganitong istruktura na ginastusan po ng pamahalaan. So, siguro po, i-discuss po namin yan sa mga agencies concerned, pati po sa COA kung paano po ang pwedeng gawin. Anyway, nag-commit naman po si Mr. Ang na magpapagawa po siya ng kapalit na eskwelahan para po kung kahit given po yung eskwelahan na yon at buksan yung ilog,
ay mapapalitan naman po. Bukas ang MMDA sa alok na tulong ni Ang kung saan uunahin nilang linisin ang mga river systems sa Metro Manila, lalo na ang mga malalapit sa lugar na laging binabaha tuwing tag-ulan. Mismo local government at mga alkalde ang tutukoy kung saan nagbabaha o nagbabara at agad silang kikilos upang ayusin ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico. Kasi sir, bahayin tayo sa Maynila, di ba? And then, dun po sa World Bank project, meron din po mga pumping stations that are going to be, or are being rehabilitated under the World Bank assisted projects. I'd like to ask about the status of all those pumping stations if they're already working, because ang report doon namin all 2025 from the World Bank is that 15 of the 34 have been completed. So, ano malaman kung your situation to go in at least in part of the network and anywhere. But I cannot address something that I cannot say. As far as the city of Manila is concerned, with regard to the existing pumping station under the management of MMDA, they are running. That is there are new, from what I see from the presentation made regarding pumping station made by other national agencies of government that are not done, finished, but non-functioning, non-operational, ay talagang malaki. So, after the presentation, now I found out Manila is not unique anymore. Because yung mga nakita ko mga unnecessary pumping station facility is also present in the city. So, kaya talaga sumasamahin kami doon sa observation ng Presidente ng Luzon. Kasi kami mismo sa lupa, nakikita namin, paulit-ulit, and very specific, sunod ako. The Filipino people, kasi galing na sa national government yung order, sa kaayon, tama po si Chairman, spent 774 million since 2018 and as we speak today. And 774 million on a creek house, creek-like size river. Hindi siya yung river today, Pinoy, malaki. But it's not running. And for what I heard, they're about to infuse again 90 plus million. So our question as Manilans, when this will stop? That's why in one of my interviews with you, sabi ko, siguro it's high time that the local government must at least make manage and operate those pumping stations. Kasi kung hindi, pero yung kami, minatakasan na nila yung style ng pumping station from one pumping station to another. When you look at the difference between the line from point A to point B, less than 4 kilometers, less than 1 kilometer, nag-rely na. Tapos, hindi yung booster, may booster, pero wala na yung pang-boost. Walang tubo. And we're burning money on unnecessary things. Yung isang agency ng government must always coordinate with the local government. Kasi kung hindi, ako may wala nakita, pero hindi ako sa kumuha ng sir, hindi ako sa kumuha ng ilog-ilog ang kalsada. That should be given na award. Kasi ang mayroong problema natin, ilog, lumilibis, ilog na babara, ilog, nilalagyan ng facility like pumping station, yung sinumbahan. And yet, ilog yung mga kalsada. That is something.
may concern ba kami as Manila? Hindi naman sa Manila yun. Let me call your attention. All those water coming from the east, lahat ng discuss dito na tubig, kami po ang sasalo sa Manila. Sa amin po uuwi lahat yan. Kaya the more problems in the east, Manila will suffer to be. Kaya dito po sa sasalo. We're very happy today. Mr. Roman, the SNC, will do something about it. And spend private money. And I can speak on behalf of my fellow mayors. On behalf of the city of Manila, pagkaya po nila, first time mo na pinagila. So, welcome to Mayors of Manila. Thank you very much. Even I saw it during my time, the first time to Mayor, in Masipilak, Mandacan area. I was there. I saw what he did. And I know that it will be possible. It will have the national government. It will have the NDA. And particularly coming on the Manila. That's why we welcome this. Meron tayong welcome funded project. Ito po ang component. Hello? Ito po ang components noong welcome funded project. Yung component 1 po yan ay nasa DPWH. 32 pumping stations ang i-rehabilitate niya ng DPWH. At 4 po yung gagawin na bago na pumping stations. Yung component 2 po ay nasa MMDA, which is clearing of solid waste sa mga waterways. Ang third component po dyan ay yung relocation ng mga informal sectors sa waterways. So, yung pong activities or initiative ng San Miguel, wala pong magiging conflict doon po sa welcome funded project. Kaya po, kami nagpo-coordinate para po siguro na wala rin pong magiging conflict yung gagawin po pagdating sa likod ng San Miguel, Mr. Raman doon po sa mga projects po na pinagdohan ng welcome. Yung po sinasabi ni Sulong na po, hindi po siya part ng welcome funded project. It's a GAA funded project.